Praise God. Sino po ang blessed magsabing praise Jesus? Amen. Tunay nga po na mabuti ang Lord. Katulad po ng ating inawit kanina, dahil buhay po ang Panginoon. Naniniwala ho ba kayo na buhay ang Diyos na sinasamba po natin? Dahil buhay po ang Panginoon, alam po natin, kaya natin ang bukas. Kaya natin ang mga problema dahil buhay ang Diyos na kasama po natin. Amen. At yan po ay dahil sa ating pananampalataya sa ating buhay na Panginoon na walang iba kundi si Jesus lamang. Amen. So nasa pag-aaral po tayo, pang-apat na buwan ng Believers with Unfailing Faith. At nakarami na ho tayong character this month. Nag-start ho tayo sa mga Bible characters in the New Testament. Napag-aralan po natin ang faith of John the Baptist at saka po yung centurion last week. Ngayon naman po, hindi ko na patatagalin, ang ating pong pag-aaralan is the unfailing faith of the woman with the blood issue. Dito po sa Mark 5:21-34. Excuse po. Praise God. Mark 5:21-34. Sabi po dito, when Jesus had again crossed over by boat to the other side of the lake, a large crowd gathered around him while he was by the lake. Then one of the synagogue rulers named Jairus came, and when he saw Jesus, he fell at his feet. He pleaded earnestly with him, "My little daughter is dying. Please come and put your hands on her so that she will be healed and live." So Jesus went with him. A large crowd followed and pressed around him, and a woman was there who had been subject bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak, because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Immediately her bleeding stopped, and she felt in her body that she was freed from her suffering. At once Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" "You see the people crowding against you," his disciples answered. "And yet you can ask, 'Who touched me?'" But Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet, and trembling with fear, told him the whole truth. He said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering." Let's pray. Our loving Heavenly Father, we just want to thank you, Lord, sa buong maghapon. Ngayong linggong ito na kami ay patuloy mong iniingatan maging sa gabing ito. We are gathered here, Lord, as one family with one Spirit, under one God, under one Father, one Lord, to worship you, to bless your holy name, and to thank you, for you have been so good to us. Once again, Holy Spirit, we pray, we allow you to move to each and every individual sa bawat isa po sa amin. God, teach us your word tonight, Lord. Lord, i-reveal mo po, Panginoon, ang iyong mensahe sa amin upang ang pananampalataya po ng bawat isa ay patuloy po kaming tumibay at patuloy na manangan po sa iyo at patuloy po kaming magbunga para po sa iyong kapurihan. And as we receive, believe your word, let there be healing, let there be deliverance and salvation be upon your people tonight. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Kung mababasa, kung nakita po natin sa kwento, ang una pong may request ng kagalingan ay si Jairus. Pero hindi po natin siya pag-uusapan ngayon. Kung hindi pa po dating ang Lord, next week, huwag po kayong mag-absent. Pag-uusapan din po natin yung gaano katindi ang pananampalataya po ng isang synagogue ruler na si Jairus. But then, kung makikita niyo ho dito, sumingit lang po itong babae, no, for 12 years na inaagasan po ng dugo. Hindi na po tumigil ang kanyang period. And kapag ganyan ho, sa batas po ng mga Israel, ikaw ay considered unclean para kang ketongin, basta't meron kang mga discharge sa body.
No, kahit po yung LBM, considered ka pong unclean at hindi ka pwedeng makisalamuha sa community hanggat ikaw ay hindi gumagaling. Now imagine this woman na I don't know, no, tayong mga lalaki, hindi po natin alam kung anong feeling ng merong kang period. At itong babae pong ito, ilang araw ba yung period ng babae? 1 week? So, ito po hindi 1 week, this is 12 years. Walang hinto siyang dugo-dugo. Wala pa pong nabibiling mga sanitary napkin. Alam niyo kung ibig kong sabihin ko paano siya maglinis or what. She was really suffering. She suffered terribly dito sa kanyang sitwasyon. Not just physically, but also emotionally. Kasi po, dahil unclean siya po ay hiwalay sa kanyang family. Kung meron siyang asawa, mga anak, hindi siya pwedeng makisalamuha. Kung meron siyang nanay, tatay, hindi rin siya pwedeng makisalamuha. Kailangan isolated siya. Hanggat hindi siya gumagaling, hindi siya pwedeng makisalamuha sa maraming tao sa community. But when she heard about Jesus, nag-iba na po lahat dito. At dito po natin matutunghayan kung gaano po katindi ang pananampalataya po niya. At ang kwento pong ito, hindi lang natin matatagpuan sa Book of Mark, kundi sa Book of Matthew din po, tsaka sa Luke. Kaya lang mas kumpleto po ang details dito po sa Book of Mark, kaya mas pinili po natin po dito. So let us be inspired tonight about the unfailing faith of this woman. Number one, the woman with a blood issue had an unfailing faith in God because she pushed herself to the crowd to touch Jesus' cloak. Itinulak po niya ang sarili po niya, nagpagsiksikan siya sa maraming tao na nung narinig niya na nandiyan si Jesus. Ulitan po natin ang verse 24-27 ng Mark 5. So Jesus went with him, ang went with him dito kay Jairus. So habang sumasama siya, dumalakad sila papunta sa bahay ni Jairus, a large crowd followed and pressed around him. Talaga pong nagtutulukan, nagsisiksikan ang maraming tao because during this time, kilalang-kilala si Jesus sa kanyang mga miracles at sa kanyang mga kakaibang katuruan. Marami na po siyang napagaling during this time, kaya nga po kahit saan siya magpunta, hindi lang po dito sa Capernaum, kundi sa ibang lugar, sinamahan po siya kahit sa other side of the lake na po siya. So napakaraming tao po dito, and a woman, sabi po dyan, verse 25, was there, who had been subject for bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors. Tignan niyo po ito. Nag-suffer siya with a great deal under many doctors. No? Sometimes, kung minsan sa doktor, hindi naman po lahat, no? May mga kaibigan po akong doktor, hindi naman po lahat, pero kung minsan, ang doktor, instead of pagalingin ka, lumalala ka. Lalo na nung time of COVID po. Lalo na kapag sinisingil ka, naka-confine ka, 45 to 50,000 a day. Kung wala kang Panginoon, lalala ka po. Naranasan ko po yun. Kung hindi po buhay si Kristo, hindi po ako mamamatay sa COVID, mamamatay ka sa gastos. Na parang ilang oras lang, ikaw pa ang sisingilin talaga na naka-confine. Minsan sabi ko sa nurse na paano ko kayong babayaran? Nandito ako, lalabas muna ako. Pero alam nila, natatawag ka sa family mo. But anyway, ito pong babaeng ito, gumastos siya ng napakarami, sabi po dyan, and had spent all she had. Lahat ng kayamanan niya, nagastos na niya, yet instead of getting better, she grew worse. Hindi po siya gumuling, lalo po siyang lumala. Ibig sabihin po nito, lalong lumakas yung pag-agos ng kanyang dugo. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. I do believe, bago po dumating si Jesus sa kanilang lugar sa Capernaum, narinig na niya si Jesus na nagpapagaling. Pero dahil, imagine this, 12 years, inagasan ka ng dugo, ibig sabihin po dito, maputla ang babae, payat na payat, hinihingal dahil bagsak ang dugo, bagsak ang hemoglobin. Ang hemoglobin po, part po ng dugo po yan, na kung saan yan po ang nagdadala po ng oxygen sa katawan.
So sa lalaki, 140 to 150, 160. Sa lalaki po, 140 to 150, I think, kung nakakamali. 150 to 160 sa babae po, ang hemoglobin. Kung kayo po yung regular nagpapacheck up, I think, ang hemoglobin ng babae dito, 100 pababa po. Ako po, naranasan ko po mag-80. Anong nagkaroon po ako ng internal bleeding, talaga pong hihingal ka, kahit 2 step lang, hihingalin ka po. Parang mamamatay ka na. Alam niyo po yung... alam niyo po yung sino yung na-COVID sa inyo dito at mayroon kayong pneumonia. 2 step lang din po, hihingalin kayo. And imagine this, na wala na po siyang oxygen. Pero, nung narinig niya si Jesus, kahit alam niya sa kanyang kaisipan, mahina na ang kanyang pangangatawan, mayroon pong pananampalatayang dumating sa kanya because she heard about Jesus. Remember, ang sabi po ng Romans 10:17, faith comes by what? Hearing and hearing the word about Christ. Na kapag nababalitaan mo yung kabutihan ni Kristo, nabalitaan niya na mabuti si Kristo, na hindi man niya ini-interview yung mga nagpapagaling sa kanila kung makasalanan sila o hindi, hindi niya nangako na magbuhat ngayon, magpakatino ka na, lahat po nang lumapit kay Kristo, during that time, hindi po niya kinondem, lahat po pinagaling niya. Amen. Tayo lang pong tao yung ganyan. Sabi ko nga, o kung minsan yung pastor, ganyan po siya. Alam mo, bago ka pagalingin ng Diyos, magsisi ka muna. Pero hindi mo makikita kay Jesus yan. Because ang healing ay libre po siya. Libre po siya. Ang tao lang po talaga nagko-condemn. Siguro kaya may karamdaman ka, may sakit ka. Kaya may karamdaman ka, meron kang kasalanan. Narinig niyo na hubo yung mga ganon? Tapos, instead of ma-comfort ka, lalo kang nako-condemn. Pero actually po, yung taong may mga karamdaman, kahit hindi niyo po sabihin sa kanilang may kasalanan sila, naiisip nila po yun. Ako po, every time na na-hospitalize po ako, may mga nangyayaring kakaiba, iniisip ko, Lord, ano po yung tinuturo mo sa akin? Ano ba yung, baka nagkamali po ako? Yung mga ganun po. Pero kung maggaling po sa ibang tao, no, it will not help you. No, maiinis ka pa sa isang tao, lalo na po kung ako po kasi naranasan ko yung during the first year 2007, nasa na ho ako yung 70 years, 9 months na po ako nagdadialysis, almost 18 years na po sa biyaya ng Lord. Ito po, buhay pa rin po. Biyaya lang po ng Panginoon. But did you know, nung 2007, hindi pa po ako pastor, there are individuals na lumapit po sa akin, pastor, yung pamangkin ko, itangba pa ko, bakit 4 months siya mo, mete? No? Di pa pala, pastor, sabi niya, brother Manny. Yun po yung nila. Alam niyo, sa iniisip ko, anong pa man niya biyandareni? Sabi ko ganyan, no? Hindi na nakakatulong. Meron pa nga lumapit po sa akin na, brother Manny, paninap na ka. At yun nakakang kabaho, makabarong ka yan. Alam nga naman siya ko yung kabaho, makaboxer ko pa. No? Sabi ko nga sa sarili ko, nung ako Kristyano, wala kami kang church niya, sa pingilan kaya ako. Hindi po nakakatulong. Siguro, sabi ko, padala siguro ng demonyo yon. Pero lumaban po ako. Matatakot ka po sa mga balita po nila. Lumaban po ako, binigyan po ako ng word ng Lord sa Psalms 118:17, I will not die but live, and I will proclaim what the Lord has done. Sinasabi ng diablo, katulad ng mga sinasabi ng mga kasama mo sa church, mamamatay ka na, pero sabi ng salita ng Diyos, I will not die but live, and I will proclaim what the Lord has done. Kaya nga ngayon, pinoproclaim ko kung ano po ang ginawa ng Diyos at patuloy na ginagawa ng Diyos sa akin. Dahil katulad ng inawin po natin, buhay si Kristo. Kung hindi po buhay ang Diyos, hindi ko po kaya ang sitwasyong ito. Ang babae po, nung narinig niya about Jesus, nagkaroon siya ng pananampalataya. And same thing with us, nung narinig nyo about the good news about Jesus Christ, nagkaroon po kayo ng pananampalataya to be saved. Na kay Kristo pala, mayroong pag-asa. Na kay Kristo pala, mayroong kapatawaran ng kahit gaanong karami at katinding kasalanan po natin. Na kay Kristo pala, kahit gaano katindi ang pagsubok mo, mayroong solusyon. Because we heard about the goodness of the Lord Jesus.
At kapag naririnig mo about, you hear the Word of God again and again, you hear the Word about Christ again and again, nabubuhay yung pananampalataya sa atin. And that is why, every day, we need to hear the Word of God. And that's why sa atin pong pagbabasa, sa school po kasi, ewan ko, tinuturo pa ito, read with your eyes, not with your lips. In the Bible, read with your eyes, no, with the spoken word. No, sinabi po sa Joshua 1:8, ano po sabi po doon? Meditate on my word, do not let this book of the law depart from your mouth. Ibig sabihin, bigkasin mo siya. Bigkasin mo siya. Because pag binibigkas mo, naririnig ng iyong kaluluwa, naririnig ng sarili mo, at lumalago ka sa pananampalataya. Amen. I do believe sa ilang part po ng ating secular education, tulad ng reading only with your eyes, not with your lips, ay ano ho yun? Hindi po siya makakatulong because kailangan marinig po ng tainga po natin ang salita ng Diyos. Amen. Katulad ho ngayon, nakikinig ho ba kayo? And I do believe kung nakikinig po kayo, meron pong pananampalataya sa atin, yung pananampalataya po natin ay nag-grow. Amen. Kaya nga po itong babaeng ito, when she heard about Jesus, nag-decision siya na makipag-unahan kay Lord. Kaya lang, ang problema po dito, ang babae pong ito, unclean, bawal po siyang lumabas. Parang Kim Chiu yung dating ko dito. No? Bawal lumabas. Bakit po? Kasi nga po, unclean po siya. Nakalagay po yan sa kanilang batas sa Leviticus 15, verse 25, at saka po verse 31 na lang. Sabi niya, when a woman has discharge of blood for many days at the time other than her monthly period, or has a discharge that continues beyond her period, she will be unclean as long as she has the discharge, just as in the days of her period. So kaya kung babasahin niyo po yung mga ibang verse dito, ikukwento ko na lang ho sa inyo, kailangan siyang i-isolate hanggang gumaling siya. Pagkagaling po niya, mag-ano pa ho siya ng ceremonial cleansing at mag-o-offer po siya ng 2 pigeon, one for sin offering and one for burnt offering. At i-clear siya ng high priest na pwede na siyang makisalumuha sa tao. Kaya hindi po siya pwedeng magsalumuha sa tao kasi anuman pong mahawakan niya, kahit po yung hinigaan niya o inupuan niya, kung inupuan niyo po, unclean kayo. Marumi kayo sa harapan ng Diyos. So sabi po sa verse 31, you must keep the Israelites separate from the things that make them unclean. Sabi po dyan, so they will not die in their uncleanness for defiling my dwelling place which is among them. Posibleng mamatay po sila sa sanctuary, sa temple ng Panginoon kung meron pong unclean na tao na papasok po. Kaya nga po, ang ginawa niya ho dito, kilala po siya. Alam niyo po sa baryo, lalo na po noon, no? Kung kayo po'y lumaki sa baryo, kahit po malaki po yung baryo, kapag merong hinanap na tao na taga doon, lahat po kakilala. Napansin niyo po yun? Hindi tulad ngayon, dyan lang nakatira, hindi mo man kakilala. Noon po parang ganito kasi walang social media, walang television, walang cellphone, walang radyo. So ang kanila pong pinaka-social media na yung chismisan sa kapitbahay. Ay talaga? Oo, ilang taon na nga siyang dinudugo. 1 taon na, hanggang naging 12 na. Ay tignan mo, kumare kanya. 12 taon na talagang sinumpa yung babaeng niya. Huwag tayo dapat lalapit dyan. Kilala siya. I do believe nakatakip po ang ulo niya at mukha niya dito. Kagaya po ng mga ilang babae po noon. Lalo niyang tinakpan ang mukha niya dito. Baka makilala siya. Habang nakikipagsiksikan po ang sawag po dito, sa maraming tao. Now, ang original intention ng babaeng dito, I do believe ganito po siya. Narinig niya na ang lahat ng nilelehan sa Panginoon gumagaling. So gusto niya, makalapit siya ng todo sa Panginoon para malehan siya. Pero nung nag-start na po siyang makipagsiksikan sa crowd, hindi po siya nakatayo. Gumagapang po siya. Dahil hinang-hina na po siya. Sabi nga sa inyo, mahinang-mahina na ang katawan niya dito, tapos hinihingal po siya. At imagine nyo, haba pong gumagapang siya sa lupa, napakaraming tao, baka po naapakan siya,
At yung alikabok po pumapasok sa ilong niya. Alam niyo po, baka may dumi po ng dumi ng hayop. Alam niyo po, ng camel, ng donkey, ng aso. Pero wala na siyang pakialam. Because she was desperate for her healing. Na ito na ang pagkakataon ko. Ito na yung pagkakataon kong ma-encounter ko si Jesus. Pero sabi niya, nung lumalakad po si Jesus dito kasama si Jairus at ang mga disciples po niya papunta sa bahay, nawawala na po siya ng pag-asa at sinabi, at ang ano po niya, desperate po siya na makalapit lamang. Ganito po siya kadesperada. Sa ano ho niya, sino pong hindi magiging desperate 24/7 for 12 years, no, habang natutulog ka, siguro paggising po niya, puno ng dugo ang kanyang kama, walang maglilinis, kundi siya lang din. Can you imagine kung gaano po katindi ang kanyang suffering? No? Kaya nga po, gagawin niya ang lahat. Pero alam niyo po, kung minsan, kinakailangan munang maging desperado po tayo para lumapit kay Jesus. Many times, we learn the hard way para magbago lang tayo at lumapit po sa ating Panginoon. But alam niyo po ako, nabago lang ako, I learned the hard way. Kinakailangan po ako mag-dialysis para magbago lang po ako. But sabihin ko po sa inyo, kung meron pong binabago ang Lord, magpabago na po kayo. Before you will learn the hard way. No, mahirap po to learn the hard way. Yun lang pong marinig mo yung salita ng Diyos. Today, ang sabi po ng Bible, in the book of Hebrews, today if you heard His voice, do not harden your hearts. Kung narinig nyo ang boses ng Panginoon, ang boses ng Banal na Espiritu, huwag nyo nang patigasin ang inyong puso. Hindi ko po kayo kakilala, pero ang Lord kakilala po kayo. Alam po ninyo, alam ng Diyos kung ano yung dapat nating isuko sa ating Panginoon. Amen po ba? Ang sabi po sa Psalms 31, verse 14 to 15, I am desperate, Lord. I throw myself upon you, for you alone are my God. Parang itong babaeng ito, desperado siya at talagang tinutulak niya ang kanyang sarili dahil alam niya si Jesus lang ang Panginoon na pwedeng makapagpagaling sa kanya. My life, my every moment, my destiny. Parang itong babaeng ito, yung buhay ko, yung bawat sandali ng buhay ko, yung destiny ko, kung saan ako papunta, it's all in your hands. No, para ako'y gumaling, yung destiny ko para ako'y gumaling, it's all in your hands. Parang ang babae sinasabi niya ganito po. So I know you can deliver me from those who persecute me relentlessly. Psalms 42, 1-2. Sabi dito, as the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God? Si David po dito, ang pagkauhaw niya sa Diyos, na gusto niyang makasama ang Diyos, ay para pong usa na uhaw. Alam niyo po yung mga usa kapag uhaw po yan, kahit po alam nilang mamamatay sila, maghahanap po sila ng tubig. At marami po sa mga hunters, ang ginagawa po nila kapag meron pong stream na papunta po sa mga usa, para pang inom po nila, ibablock po nila yon. Para mapipilitan po yung usa na lumabas po sila at lumapit sa kanila at mabaril po nila. Kasi mahirap pong mag-hunt po ng mga deer, mga usa, dahil napakabilis po nila. Pero dahil uhaw po sila, kaya sabi ni David, katulad ng isang usa, na uhaw, nagpapat. Alam niyo po yung, naranasan niyo na ubang mauhaw? No, yung pong, kahit basta tubig, no, actually, ayaw mo ng Coke, ayaw mo ng mga matatamis, kasi lalo kang mauhaw. Gusto mo tubig lang. I remember po during 80s and 90s, noon po pwede ka mag-basketball po ng tanghali. Ang mga pustahan po namin sa mga basketball po noon, ice water. No? Yung mga, ewan ko, may makasama akong kaedad dito, no? 50 years old na po ako. During that time, at kapag kayo'y natalo, wala na kayong pera, isang ice water lang, hati-hati po kayo, inom nening metong, hanggang bungiyan po pang mag-toothbrush, inuman niya naman, uling kawak ang danon. Umiinom din po kami sa poso noon. Walang arte-arte. And hindi ko po makalimutan, yung isang kalaro po namin, may refrigerator po sila. Alam niyo po, during the hour time, kapag meron ka ng ref, no, para ka ng big time.
Umuwi po siya dahil alam niya meron siyang ref sa bahay po nila. Dali-dali po siyang kumuha ng yung sanggarapan po, ininom po niya. Nung nainom po niya, naibsin siya, merong bumagsak dito sa niya, nakita niya pustiso. Kapag po desperate ka, uhaw na uhaw ka, minsan hindi mo natitignan o kung malinis siya o hindi. 4 times ko na pong naakyat nung binata pa po ako ang Mount Arayat, yung pinakatuktok po. Yung first time po, ang daladala pa lang po namin magbabarkada, 1 litro ng tubig lang. Nasa kalagitnaan pa lang po kami, malapit pa lang po kami sa White Rock. Kung nandito ka, makikita mo po yung puti, doon sa bandang gitna ng yun po yung White Rock. Wala na kaming tubig. Naghanap po kami ng batis. During that time, summer po, tuyo lahat. Pero nakita po kami ng konting batis po at hindi na po nagfo-flow. Meron po siyang kiti-kiti. Uminom po kami doon, mabuhay lang. Ganon kami kadesperado. Hindi na po tayo lalayo. Doon sa mga na-earthquake po, lalo na nung Bagyo. Narinig natin yung mga testimony, yung naipit sa building, para mabuhay lang sila ng ilang araw, ng ilang linggo, anong iniinom po nila? Una, sa ulan, tapos yung ihi po nila. Excuse me po dun sa mga para mabuhay lang. Ganun lang kadesperado. Alam niyo po, kung wala pong tubig, hindi tayo mabubuhay. Pero sabihin ko po sa inyo, kung wala si Jesus, hindi rin tayo mabubuhay, lalo na yung buhay na walang hanggan. And that is why, para po katulad ng isang usa, alam niyo po, awit po natin to, yung As the Deer Pants for, As the deer panted for the water, so my soul longing after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Alam niyo po, madalas na pinapakinggan ng Panginoon yung mga desperado. We need to be desperate for Jesus. I don't know kung ano pong intention nyo na nandito kayo. Is it just because it's Sunday? Routine na lang po? I hope nandito ho tayo because we want Jesus, more of Jesus sa ating buhay. Amen. This is not about feelings, pero ito'y tinutulak mo o sarili ko, kaluluwa ko. Kailangan kang magpuri sa Diyos. Dahil wala kang buhay, wala kang kalakasan, wala kang proteksyon, wala kang kapayapaan, wala kang kagalakan kung wala si Jesus sa'yo. Amen po ba? And that is why unfailing faith is being desperate for Jesus. Pero wag nyo nang hintayin yung pong the hard way. We can be desperate for Jesus all the time. Yung sasabihin mong, Lord, wala akong ibang kailangan kundi ikaw lang. Si Jesus lang sapat na sa ating buhay. Amen. Di taklarin mag-amen? Puta sabihan ko kanya na sino gusto ng blessing ng maraming pera. Kahit wala kang pera, kapatid, meron kang Jesus, hindi ka magkukulang. Amen. Totoo po yun. Because for almost 18 years, hindi po kami milyonaryo ng aking may bahay. Pero kapag kinocompute ko po yung gastos, nasa, ano na po siya, 8-digit na po ang gastos po. Pag 18 years po. Pero ni minsan hindi po kami nagkulang. Hindi kami mayaman, pero mayaman po si Jesus. Ano po sabi ng Philippians 4:19? And my God shall supply all your needs according to your salary, according to your works, no, according to His riches in glory in Christ Jesus. Sa Tagalog po, maganda po yan at magagawang ibigay ng Diyos ang iyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanang hindi maubos-ubos. Ang nais lang ng Lord, humingi ka at ikaw ay pagbibigyan. At kapag humingi po tayo, dapat may pananampalataya. Kahit humingi ka, araw-araw, 3 times a day, hindi magsasawa ang Diyos. Hindi tulad ng tao. Minyad ka ng dinabak, kang mamo, manyad ka po tang panapon, minyad na ka naman. Actually, kapag humingi ka ngayon, manyad ka pa, next week, minyad ka pa kako last week ka. Hindi ho ba? Pero ang Diyos, humingi ka kaninang umaga, humingi ka na naman ngayong gabi, gustong-gusto ng Diyos. Dahil gustong-gusto ng Diyos na pagpalain ka niya. Dahil hindi mauubos ang pagpapala ng Diyos.
So, be desperate for Jesus. Amen po ba? Anong ibig sabihin po nun? Ibig sabihin po, sa lahat ng gagawin mo, unahin mo ang Diyos. Pagkagising mo, unahin mo ang Diyos. That is being desperate for Jesus. Amen. Kahit po umuulan, kanina po medyo umuulan, no? Sino po dito yung tinamad? No, yung ako po iniisip ko kanina, hindi mo na kaya ako mag-attend kasi parang uulan eh. Ay naalala ko, ako pala yung preacher. No? Kaya nandito po ako. Number 2, the woman with a blood issue had unfailing faith in God because she made a powerful declaration concerning her healing. So nagdeklara po siya about her healing. This is very powerful. Naalala niyo po yung centurion, yung Lord, sabihin mo lang, i-declare mo lang, at yung servant ko gagaling. At ngayon po, hindi na po natin sinasabi sa Diyos na, Lord, sabihin mo lang yung salita, dahil binigay na niya sa atin ang salita, tayo na ang magsalita. So, ang babae pong ito, nag-declare po siya ng powerful word about sa kanyang healing. Balikan po natin ang verse 27-29 ng Mark 5. Sabi dito, when she heard about Jesus, she came up behind in the crowd and touched his cloak because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Alam niyo po yung ibig sabihin ng she thought? Sa King James po, for she said. For she said. Sa TPT naman po, for she kept saying to herself. Kahit po kahit sa book of Matthew, sa Matthew 9:21, she said to herself. Gustong-gusto ko po yung sa TPT, for she kept saying to herself. Now, kanina, kinukwento ko po sa inyo, ang unang intention po ng babae ay makalapit kay Jesus para palehans po. Pero nakita niya na parang ang hirap makalapit kay Jesus, no, hindi na niya iniisip na kahit hindi na niya ako malehans, hindi ko na siya makausap. Ang iniisip po niya ngayon, mahawakan ko lang ang laylayan ni Jesus. Gagaling na ako. So, kinausap niya, I do believe kinakausap niya ang sarili niya dito. Sarili ko kanya, mahina ka nga, halos mamatay ka na, hinihingal ka, pero gawin mo ang lahat, mahawakan mo lang ang laylayan ni Jesus. Sino po dito ang kinakausap yung sarili niyo? Alam niyo po, it is a healthy thing to talk to yourself for sometimes. Huwag lang po sa labas. No. Kung pakisabihan mo yung sarili mo, sasakyan kang tricycle. Sakyan ko po ba? Amo po pakisabihan kay sarili ko, bala mo ibig sasakyan. Ano po kasi kababa yung tricycle yun. Alam niyo po, pag ganyan kayo po, tadalada kayo maribelis. Pero ako po, hindi lang sometimes, most of the time kinakausap ko po sarili ko. Most of the time, kahit nga po kanina, yung pong masama na naman po pakiramdam ko, ganyan po kasi mga dialysis patient, no? I keep saying to myself, no, na every now and then, the Lord is your strength. God is the strength of my heart. You know, I can do all things through Christ who gives me strength. Dahil po, kung may mga kakilala po ko yung nagdadialysis, lalo na matagal na silang nagdadialysis, marami pong nararamdaman ng isang nagdadialysis patient. Pero ako po, lagi ko pong linalabanan, lagi ko pong tinatanggihan. At kaya, beginning po nung, I think magto 2 years na, medyo sumasakit na po yung tuhod ko, tsaka dito. Pero mas sumakit po yung tuhod ko nung few months lamang po dahil yung isang kasama ko sa dialysis, na-opera yung tuhod niya, ganito kasi nag-basketball hata, nawala yung mga kneecaps po niyan. Umatras, natanggal po. And then po, gumaling po siya pero inatake din po dahil mataas ang BP niya. Isang kasama ko po sa dialysis, nakita ko po minsan ang lakas po ng kanyang paglalakad, pero just this month, nakita ko, naka-wheelchair na siya. Hindi lang siya naka-wheelchair, hindi na siya makatayo, binubuhat siya para ilagay po sa kama sa dialysis. At ang diablo po, ang sinasabi niya sa akin, nagpapapasok siya ng fear, ikaw nang susunod kasi sumasakit na yung tuhod mo. Alam niyo po, for quite some time, parang in-embrace ko yun, kaya lalong sumakit. Hanggang ngayon po, medyo masakit po sila, pero nilalabanan ko po sa aking pananampalataya. Because I do believe with God, nothing is impossible. Kung pagtagumpayan ko po yung mamamatay na ako sa heart enlargement ko, sabi ng doktor, anytime mamamatay ka, napagtagumpayan ko po ang COVID,
Napagtagumpayan ko po yung aking bleeding na 2 beses po. Nabagsak po ang ano ko. 4 po kami nag-bleed noon, 2 namatay, pero 2 po kami nag-survive. Alam ko, mapagtatagumpayan ko rin ho ito. Dahil buhay si Kristo. And that's why, lagi kong sinasabi sa sarili ko, do not lose hope, do not give up. Alam niyo po kung nag-give up na ako, dahil sa aking nararamdaman, noon pa. Hindi po ako abot ng 17 years and 9 months po ngayon. Kung bakit po ako umaabot ng 17 years and 9 months, I keep declaring the Word of God sa aking sarili. Na sinasabi ko, by His stripes, sa mga latay, sa mga sugat ni Jesus, magaling na ako. Lagi ko pong sinasabi yun. Every day po. Kahit po nakahimlay na po ako, kung nakagising po ako, lagi kong sinasabi, Lord, salamat po sa iyong mga sugat. By your stripes, I am healed. I am healed. I am strong. I am strong. Makakatayo po ako, Lord. Makakapag-preach pa ako. Makakapaglingkod ako sa iyo. In fact, Lord, alam ko, mawawala ako sa dialysis dahil pinagaling mo na ako. You need to talk to yourself. Kung parang wala ka ng pag-asa, sabihin mo sa sarili mo, meron kang pag-asa kay Kristo. Ka magmanok-manuka na mo. Di ba kung minsan, kahit po may mga Kristiyano, nagpapakamatay po, kung minsan hindi ko maintindihan po yun. Many years ago, meron pong kakilala po naming pastor, nagpakamatay po. Ang hirap pong unawain na isang Kristiyano, isang pastor magpapakamatay. Bakit? Kasi po kapag ini-entertain mo yung mga negative thoughts na nilalagay ng dyablo, ang dyablo pong naglalagay dyan. Sabi po ni Paul, you need to pull down every thought that sets itself against the knowledge of Christ. Tanggalin mo, hilain mo pababa lahat ng mga kaisipan na kontra sa pangako ni Kristo, kontra sa pangako ng Diyos, kontra sa mga salita ng Diyos. Hindi tayo nag-isip yan kung minsan nilalagay ng dyablo na ikaw ay mamamatay na, wala ka ng pera, mababankrupt ka na, hindi mo mapapagtapos ang iyong mga anak, mademanda ka sa mga utang mo. Pero sabihin mo hindi, I have my Jehovah Jireh, who will supply all my needs. Dahil sa Diyos po, kung ikaw ay may pananampalataya, walang imposible. Amen ho ba? I don't know kung ano pong sitwasyon nyo, but you need to declare, katulad ng babaeng to, she kept saying to herself, mahawakan ko lang ang laylayan ni Kristo, gagaling ako. Ako lagi kong sinasabi, manghawakan ka lang sa salita ng Diyos. No, it will come to pass. Hindi ka na magdadialysis. Alam niyo po, kung minsan walang pwedeng mag-encourage po sa atin, kundi ang sarili po natin. Naranasan ko po ito, madalas sa dialysis, kamakailan lang, siguro yung guardian nakapansin siya sa akin, sabi niya naman niya, dahil bago yung guardian, sir, wala kayong kasama. Si Lord kakang Si Lord ang kasama ko. Tapos po, tumatawa siya. I don't care. Pero si Lord, nakangiti po siya. Proud po si Lord sa atin kapag pinagmamalaki natin si Lord, kahit pinagtatawanan tayo ng ibang tao. Na parang sa isip nila, desperado na talaga. Talagang desperado ako para kay Jesus. Amen. Ano man po ang problema po ninyo, parang nanghihina kayo, kung walang nag-encourage sa inyo, huwag kayong magtampo. Ba't di ako pinuntahan ni Pastor, di ako pinuntahan ng aking mga CEO? Kahit hindi kayo puntahan ng kahit sino man, si Jesus hindi kanya iiwan, hindi kanya bibitawan, hindi kanya pababayaan. I-acknowledge mo lang na lagi mong kasama ang Lord. He is our Emmanuel, the God who is with us. Kasama mo ang Diyos, kapatid. I-acknowledge mo lang na Lord, alam ko nandyan ka, hindi mo ko pababayaan. Ilang beses na rin po akong naoperahan, mas grabe po yung pinakahuli, yung sumabog po yung ano ko dito, parang gripo po yung dugo. Lagi kong sinasabi, Lord, kailanman alam ko, hindi mo pa ako pinabayaan. Hindi lang po ako ang mahal ng Diyos. Bawat isa po sa atin mahal ng Diyos. I-acknowledge mo lang na kasama mo ang Diyos. Ano man ang pinagdadaanan mo, kapatid, kasama mo ang Diyos. Magtatagumpay at magtatagumpay ka. Kausapin mo lang ang sarili mo. Amen. Sabi po dito, she kept saying to herself. So, alam niyo po, encourage yourself with God's Word. Ano pong sabi po ng John 15:7? If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Ang problema po, kilala lang po natin si Jesus, wala tayong alam sa word ni Jesus. But sabi po, remain in me and my words remain in you. If you remain in me and my words remain in you,
Ask whatever you wish and it will be given to you. Totoo po ito. Kailangan alam nyo, ano po yung mga pangako sa Bible na pinanghahawakan nyo? Baka wala po. Kaya kung minsan, mali po yung ano ho natin. Mali po yung doktrina po natin. Kaya yung iisipin mo, pag nagpe-pray ka, Lord, kalooban mo ba na gumaling ako? Lord, kung kalooban mong gumaling, alam niyo po, mali po yung prayer na ganon. Dahil in the Bible, ang sabi po niya, I am the God who heals you. I am your Jehovah Rapha. Sinabi rin po ng Panginoon, by His stripes, we were healed already. So, ibig sabihin po, hindi na po natin dapat tinatanong kung kalooban ng Diyos na tayo ipagalingin niya. Kalooban ng Diyos na tayo ipagalingin niya, ang kailangan lang, magpatuloy po tayo sa pananalangin. Bakit po? Dahil kailangan pong umabot po sa trono ng biyaya po ng Diyos ang ating panalangin. Nasa Revelations po yan, yung prayers of the saints umabot po sa trono ng Diyos ang ating panalangin. Kaya ano po ang turo ng Panginoon? Sa Luke 18:1, pray and never give up. Bakit po? Because in the spiritual realm, may mga demonyo na pumipigil sa mga panalangin mo. Na malapit na sana yung panalangin mo sa trono ng biyaya ng Panginoon, kaya lang tumigil ka. Kaya ang sabi ng Panginoon, pray and never give up. Ayan po, sabi po sa Luke 18:1, pray, always pray and never give up. Bakit po? Dahil po dapat kulitin natin ang Diyos? Hindi po. Dahil may mga demonyo, may mga masasamang espiritu na pumipigil po sa mga answered prayers nyo. Ngayon, matira ang matibay. Sinong mas matibay? Ikaw o yung demonyo? Dapat tayo. Amen. Kaya naman po pinapanalangin po natin, I've been praying for almost 18 years now na mawala po ako sa dialysis. Kung titigil ako sa panalangin, matagal na po akong namatay. Kaya kayo po, minsan, ilang araw pa lang kayo nananalangin, ilang linggo pa lang, naiinip na kayo. Pero alam niyo po, ang Diyos hindi po siya parang genie. Na kapag hiningi mo, gusto mo, agad-agad nandyan. Hindi po. Many times, we need to pray and never give up at meron pong sariling panahon ang Diyos. He makes all things beautiful in its own time. Amen. May panahon po ang Diyos. Ang kailangan lang lagi tayong manalangin. Never give up. Alam niyo po kung ang Diyos po, pagka panalangin natin, tumutugon siya. Para siyang genie, para po siyang under sa atin. Pag lumapit tayo sa Lord, Lord, nevertheless not my will, but let your will be done. Noon po, 2017 po, ang prayer ko kay Lord, pakinggan niyo po yung prayer na ito. Kahit hindi mo ko pagalingin, Panginoon, maglilingkod pa rin ako sa iyo. Di ba nakaka-touch? Nakaka-touch siya, pero biblical siya. Alam niyo po, sa Facebook at saka sa YouTube, maraming preacher nakaka-touch pong sinasabi po nila. But the question is, biblical ba sila? May mga prayers ba tayo kapag may karamdaman, yung pamilya po natin, anak po natin, Lord, wag mo nang siyang bigyan ng karamdaman, ako na lang. Parang sa sangkanan tayo pa yung Ginoo. No, parang inaakusahan po natin ng Panginoon na siya ang nagpapahirap po sa atin. Hello? Nandiyan pa ho ba kayo? Para siya po, pero ang sabi ng Panginoon, I have come that you may have life and have it more abundantly. Sino po nagpapahirap sa atin? Una, tayo, dahil matigas ang ulo natin. Pangalawa, ang dyablo. Dahil pinapayagan po natin siya. Amen. Hindi po, kalooban po ng Diyos, ang bawat isa po sa atin ay gumaling. Kalooban po ng Diyos na hindi tayo magkulang. Saan po natin magkitain? Marami po. My God shall supply all my needs. Psalms 23, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Hindi ako mangangailangan. The Lord is my shepherd, I lack nothing. Hindi kalooban ng Diyos na nagkukulang po tayo. Sa dyablo po yan. Yung iba sabi nila, hindi ka ba Kristyano ka, kanya, mas Kristyano ka kung mahirap ka. Ano pong Bible verse yung may ganun? Meron bang ganun ho? Alam niyo po, mayaman ka man o mahirap ka man, pare-pareho pong balasubas kung wala si Kristo sa'yo. Mayaman man o mahirap kung wala si Kristo, lahat pupunta pa rin ng impyerno. Kung minsan nga po, mahirap na, mas mukha pang pera eh. Napansin niyo ho ba yun? Noong 2020, yung namimigay po ng 8,000 na ayuda ang government,
Nabalitaan nyo ba sa mga ibang barangay nyo? Kasi amin po, nabalitaan po na yung tuwang-tuwa itong walang mga trabaho, sila yung binigyan. Kaya ba't nang gewada? Minom lang pong susugal lang ng lamaran. Tapos sabi nila, kawawa sila. Alam niyo po sa pagiging mahirap, hindi natin kasalanan na ipanganak po tayong mahirap, pero yung manatili ka at mamatay kang mahirap, kasalanan mo na yan. Lalo na kung kumpleto ang iyong katawan. At kilala mo ang Panginoon. Amen. Ko bubulad, malagad na kayo mga kakit na nino yung pastoray, kalagad tayo kayo at makanyapanyabiyang kaya katamo. And we need to, we need to always pray. Sino po dito may mga pinagpipray? Kausapin niyo po sarili niyo, never give up. Never give up. Ako po, araw-araw, kausap ko sarili ko. Pero ako gagawa sa loob ng sasakyan, ginagawa ko. Ako balo nung nakakit na ako, pero inisip ko na mo, siguro bala dati kung sabi kang phone. No, pero actually, ang kausap ko po si Lord at ang sarili ko po. In-encourage ko po sarili. Bukas po, magdadialysis na naman po ako. Yung sasabihin ko, kami mayari mo rin yan. Mayap yung gino, mayap yung gino. Hindi po ako nagsasawa na sinasabi ko sa sarili ko, mayap yung gino. Marakal nakaikit milagro. Nung atin man na nakabisang, nakaburing galing, ring demonyo. Yan po yan. Kung minsan po, nagagalit tayo, gusto mo magtampo sa Diyos. Pero hindi po ang Diyos ang nagpapahirap po sa atin. Ang demonyo. Lalo na kapag nanlulupay-pay na tayo sa ating pananampalataya. Napag-aralan po natin last week, yung Proverbs 18:21, the tongue can bring death or life. Yung ating bibig daw po, yung ating salita, ang ating mga dila, sabi niya, pwedeng magdala ng kamatayan o life. Death or blessings. Those who love to talk will reap the consequences. Ano man ang sinasabi mo, whether you're speaking curses or blessing, i-reap mo yan. Hindi pwedeng hindi magbubunga. 2 Corinthians 4:13, it is written, I believe, therefore I have spoken. Since we have the same spirit of faith, meron tayong katulad ng kanilang espiritu ng kanilang pananampalataya, yung mga Old Testament saints, mga Old Testament prophets, sabi niya, we also believe and therefore speak. Kung ikaw ay naniniwala, kapatid, kung meron kang karamdaman katulad ko, kung ikaw ay naniniwala na pinagaling ka na ng Panginoon sa kanyang mga sugat, dapat sabihin mo. Sa mga latay ni Kristo, magaling na ako. Kung ikaw ay naniniwala, isusupply ng Lord ang pangangailangan mo, my God shall supply all my needs according to His riches. What you believe, you need to speak. Amen? Di ba yung napag-aralan din po natin sa Mark 11:24, therefore, whatever you ask for in prayer, ano po sabi doon? Believe that you have received it and it will be yours. No, ano po ang sabi muna diyan doon sa verse 23, if you speak to your mountain and do not doubt, ano po yan? Susunod sa iyo. Kaya it's very important, what you believe, kailangan po nating sabihin. If you believe na halimbawa po, meron kang sari-sari store, if you believe yung sari-sari store mo, magiging ano po yan, supermarket. Halimbawa sabihin mo sa anak mo, huwag mo sabihin, anak, buksan mo na yung tindahan. Sabihin mo, anak, buksan mo na yung hypermart natin. Hindi po, pastor, para ka nagsisinungaling. No, you are speaking faith to yourself. You are prophesying to yourself. You are prophesying the word of God to yourself. And that is powerful. Yung sinasabi mo, yung anak mo, halimbawa, pangarap mo maging engineer, pangarap niya maging engineer, tawagin mo na siya pong engineer. Pangarap niya maging doktor, tawagan mo na siya maging doktor. Dahil kung ano yung pinapaniwalaan mo, dapat sabihin mo. Because death and life is in the power of tongue. We will reap every consequences na kung ano man ang sabihin po natin, whether curse or blessing. But choose life. Choose blessing. Amen. Ano pa ho yung dapat nating i-declare? I-declare mo, halimbawa, na maganda po, meron kang picture yung gusto mo ng bahay. Lord, salamat po. Alam ko po, hindi na kami mangungupahan, bibigyan mo kami ng bagong bahay. 5 bedrooms. And yung natitipiran, yung iba, false humility. Lord, gusto po ng bahay.
Kahit isang kwarto lang, Panginoon. Kaya pokrito naman, napalagay mo kayong ginuhin na, yung 5 kwarto. Nung apulo kaya, nakburi mo, metong kayo mo kwarto. Amen po ba? Eh, meron pa nagpe-pray, Lord, bigyan mo po ako ng sasakyan kahit lang po na second hand lang. Putang kayo, sabihan na pa, andyan pong kolong-kolong yan. Na anong palagay mo kayong Diyos? Did you know, God is being limited by what we declare. God is being limited by what you believe. God can only move kung ano ang pinaniniwalaan mo. God moves by faith. Kung ang paniniwala mo, yung faith mo, kaya ng Diyos na bigyan kanyang brand new, ibibigay ng Diyos. According to your faith. Madalas po natin nababasa yan. Doon sa ano po sinabi sa centurion, according to what you believe, mangyayari sa servant mo. Ano man yung pinapaniwalaan mo, mangyayari. It's according to your faith. Amen po ba? Kaya yung iba, ang faith mo, second hand yung binigay. Alam niyo po yung kung minsan nag-pray ka, Lord, bigyan mo po ako ngayon, may pangangailangan ako kahit 2,000 lang, Lord. Binigay nga lang, Lord, 2,000. Ay, sayang dagan ko na eh. Alam niyo po yung mga ganun, nagsisisi ka pa. Naalala ko po yung isang movie na napanood ko po, no? Tagalog po ito. Sa isang simbahan, sabi niya, nagpipray po siya. Panginoon, nangangailangan po ako ng 1,000 para po sa gamot ng aking anak. Eh, habang nagpipray po siya, narinig po siya ng isang pulis. Naawa po yung pulis pagkatapos siya nagpray, sabi niya, ito kanya, binigay po niya. Nung nakita niya, 500. Sabi niya, Lord, sa susunod, wag mo nang padaan sa pulis. Nahahati po siya kanya. Si kanan po. So, unfailing faith is declaring God's word to yourself. Amen. Ang sabi ng God's word, sabi ng diablo, hindi ka pa ligtas. Sabi ng word of God, ang sino mang tumanggap kay Kristo, bagong nilalang na, ligtas na siya. Ang sabi ng diablo, ikaw ay dating makasalanan. Dati yun, sabi mo. Ang sabi ng word of God, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Ang sabi ng diablo, mamamatay ka na sa karamdaman mo. Ang sabi ng Panginoon, ako ang iyong kagalingan. Ang sabi ng diablo, malulubog ka na sa utang mo. Ang sabi ng Panginoon, ako ang magsusupply ng lahat ng pangangailangan mo. Amen. Kaya kung may utang po kayo, i-declare niyo po bago matapos ang taon pong ito, hindi na kayo ang mang-uutang, kayo na po ang magbibigay. Because what you believe and you speak what you believe ay mangyayari po sa atin according to our faith. Number 3, the woman with the blood issue had an unfailing faith in God because she humbled herself before the Lord with a grateful heart. Nagpakumbaba siya sa Panginoon nung pagkatapos po niyang gumaling at nagpasalamat po siya. Balikan po natin dito sa verse 30 to 31, at once Jesus realized that power had got out from him. So nung nahawakan po yung laylayan ng damit ng ating Panginoon, meron pong lumabas na power kay Jesus, naramdaman niya po yon. He turned around in the crowd and asked, Who touched me? Who touched my clothes? You see that people crowding against you. His disciples answered, and yet you can ask, Who touched me? Lord, ang daming humahawak sa iyo, nagsisiksikan nga sa iyo. Ngayon tinatanong mo, sino ang humawak sa iyo? But Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing what had happened to her, napansin siguro ng babae hinahanap ni Jesus. I'm not sure kung si Jesus hindi niya talaga alam or hinihintay lang niyang lumapit ang babae. But what is important dito, ang nais ng Lord, yung babae po magpasalamat kay Jesus. So lumapit po yung babae po dito, sabi diyan, came and fell at his feet. Alam niyo po, ibig sabihin po nung yung pong magpatira pa sa, winorship niya si Jesus na sinasabi niya, ikaw ang Son of God. And I worship you, and I thank you. Sabi niya, trembling with fear. Bakit siya natatakot? Kasi makikita na siya ng mga tao. Di ba ito yung babaeng unclean, na 12 years na siyang inaagasan ng dugo? Bakit siya nandyan? Pero siguro nagulat sila, biglang nagbago ang mukha niya. Meron na siyang kulay, mapula na po siya. Bigla na pong gumanda, nag-glow na po ang kanyang skin.
Sabi diyan, told him the whole truth. Nagkwento ang babae, Lord, matagal na po akong isolated, 12 years po akong inagasan, unclean po ako. In fact, bawal po akong nandito, patawarin niyo po ako, pero kayo lang po talagang pag-asa ko. Kaya nga po, tinry ko po talaga ang buong lakas ko na maabot ko po ang yung laylayan ng damit niyo. At sinabi ko sa sarili ko, gagaling ako, mahawakan ko lang ang laylayan ng inyong damit. At alam po natin nangyari, gumaling po ang babae because of his faith. Pero alam niyo po, ang punto ho dito, meron pong pananampalatayang babaeng ito. Kung meron kang tunay na pananampalataya, dapat kang magpasalamat sa lahat ng blessings mo sa Lord. Kailan ka huling nagpasalamat sa Diyos? Dapat po, every now and then, pagkagising mo sa umaga, nagpapasalamat ka sa Diyos. Mamaya, nakakain ka, pasalamat ka sa Diyos. Nag-drive ka, nag-commute ka, magpasalamat ka sa Diyos, sa iningatan ka niya. Ngayon, dapat kanina, nag-worship tayo, nagpasalamat ka sa Diyos, nabuhay ka, at nandito ka sa bahay, sambahan niya, wala ka sa mga hospital, wala ka sa nicho, wala ka sa bilangguan, malakas ka, malusog ka. Ang dami po natin dapat ipagpasalamat sa Diyos. Inihintay po ng Panginoon na tayo magpasalamat sa lahat ng bagay na pinagkakaloob po niya. Remember po yung 10 ketongin na pinagaling po ng Lord? Ilan po yung bumalik? Isa lang. Tingnan po natin sa Luke 17:18. Jesus asked, didn't I heal 10 men? Di ba 10 yung aking pinagaling? Ang sabi ng Panginoon. Where are the other 9? Nasaan yung 9? Has no one returned to give glory to God except this foreigner? Wala bang nagbalik? Itong Gentile lang. Yung mga Hudyo hindi nagpasalamat sa akin. Parang kung makita po natin dito, parang 10% lang ang nagpapasalamat sa Diyos. Kaya ang Lord po, pagkatapos sa lahat ng bagay, magpasalamat tayo sa Panginoon. Pag natanggap natin yung answered prayers natin, magpasalamat tayo sa Lord. Bakit? Naghihintay ang Diyos na tayo ay magpuri, magpasalamat at sumamba sa Kanya. Amen. Sino pong naniniwala dito na marami siyang dapat ipagpasalamat sa Diyos? Amen. So unfailing faith is praising God for all His goodness and faithfulness toward us. Always remember that. Kung meron kang tunay na pananampalataya, dapat kang nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos dahil sa Kanyang kabutihan at dahil sa Kanyang katapatan na kahit kung minsan tayo'y nagkukulang, kahit kung minsan nagkakasala tayo, ang Diyos patuloy siyang tapat at mabuti sa atin. Mag-review na po tayo. The unfailing faith of the woman with the blood issue. No, the woman with the blood issue had an unfailing faith in God because number 1, she pushed herself to the crowd to touch Jesus' cloak. She made a powerful declaration concerning her healing, and she humbled herself before the Lord with a grateful heart. Verse 34 po ng Mark 5, bago po tayo magtapos, may mga ilang verses pa akong babasahin. So, kinuwento po ng babae, lumapit po siya, Lord, ito po nangyari sa akin. Ano po sabi ng Panginoon? And He said to her, Daughter, your faith has made you well. Go in peace, your suffering is over. Your suffering is over. Amen. Alam niyo po, ang sabi po dyan, according to your faith, kaya ka gumaling. Ano po ang pinapaniwalaan po ninyo? Yun lamang po ang pwedeng ibigay ng Diyos. Kung naniniwala ka, kahit imposible ang sitwasyon mo, katulad ng babaeng po yan, imposible ang sitwasyon niya, your faith has made you well. In other words, gumaling ka dahil sa iyong pananampalataya. Ito pa ho yung maganda po dyan, tinawag po siya ng Panginoon na daughter. Ibig sabihin, magbuhat ngayon, hindi ka na isolated. Pamilya na kita. Ako na ang unang pamilya mo. Tinawag po niyang daughter. Hindi lang po siya gumaling, ginawa po siyang anak ng Diyos. Ano po sabi ng John 1:12? To those who believe in Him, to those who receive Jesus, has given the right to become children of God. Tinawag po siyang kaya nga po, ito yung pinakamalaking blessing ng babaeng ito. Siya ay naging anak ng Diyos. Tinawag po siyang daughter. Very seldom po in the Bible na mababasa mo na tatawagin po ng Panginoon na son, daughter, ang isa pong tao. So dito po, ano po ang makikita ho natin dito? Sa dami-dami po ng tao na nakahawak po kay Jesus, isa lang po ang nakakuha ng blessing, yung merong pananampalataya. Ilan daan po tayo ngayon dito sa ito?
I hope lahat tayo may pananampalataya to receive blessing from Jesus. Because unfailing faith is expecting to receive always from Jesus. Amen? So we need, unfailing faith is expecting to receive something from the Lord. Sino po nag-i-expect kay Lord ngayon na makareceive sa Kanya? That is faith. Na hindi yung basta magsimba ka lang at masabi mong nakapagsimba ka. Nandito ka dahil nag-i-expect ka na i-bless ka ni Lord. At kung nag-i-expect ka, maraming tao nagsisimba pero hindi sila nabibless kasi hindi sila nag-i-expect. Napakaraming tao ang humawak po kay Jesus pero isa lang po yung nakareceive ng blessing. Bakit? Meron siyang pananampalataya. According to your faith, you will receive your blessing. Sino po may mga pinagpe-pray po dito? According to your faith, you will receive the answer to your prayers. Amen po ba? So never give up po. Sa Romans 5:3-5, sabi dito, not only that, but we rejoice in our sufferings. Sabi po dito, we rejoice in our sufferings. We can rejoice in our sufferings. Alam niyo ho ba yun? Bakit? Kasi kasama natin ang Panginoon. Dumaan ka man sa ilog ng problema, dumaan ka man sa apoy ng problema, sasamahan kita, sabi ng Panginoon. And that's why we can rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance. Bakit? One of the things, bakit inaalaw po ng Lord ang mga problema sa atin? Una, para tumibay tayo sa pananampalataya. Pangalawa, para mag-produce po ito ng perseverance, ng endurance, ng patience, ng pagbabata sa ating buhay. Bakit kailangan natin magbata? Because yung pagbabata, yung endurance, it produces character. Anong klaseng character? Godly character. And then yung character nito, sabi, produces hope. Nagkakaroon ka ng pag-asa kapag meron kang godly character, nagkakaroon ka ng pag-asa. And sabi diyan, and hope does not put us to shame. Hindi tayo mapapahiya sa pag-asa natin kay Kristo. Those who believe in His name will never be put to shame. And ang sabi po diyan, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Anong ibig sabihin po diyan? Kapag alam mong mahal ka ng Panginoon, dahil alam mong mahal ka ng Panginoon, anuman yung pag-asa mo sa Kanya, mangyayari sa tamang panahon. This is very important po. Alam niyo po kung minsan, sa ating pong mga buhay, sinasabi natin, ay baka hindi ako makatanggap ng blessing kay Lord kasi nagkulang ako. Na hindi ako nakapag-devotion o may nagmamadali ako kanina, maiksi lang ang prayer ko. Alam niyo po, maganda po yun na makapag-devotion tayo, makapag-pray, pero kung minsan nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, hindi ibig sabihin hindi ka na mahal ng Panginoon. Ang sabi ng Romans 5:8, makasalanan pa tayo, namatay na si Kristo sa atin. Ibig sabihin, makasalanan ka pa, mahal ka na ni Kristo. How much more ngayon tinanggap mo siya, lalo mong mararanasan ang pag-ibig ni Kristo. Kung bakit tayo magtatagumpay sa ating mga sufferings, kung bakit sigurado yung ating pag-asa kay Kristo, hindi dahil sa ating kabutihan, dahil sa kabutihan ng Kristo, dahil mahal na mahal ka ni Kristo. Kahit anong mangyari sa iyo, kapatid, ano man ang mangyari sa iyo, mahal ka lagi ng ating Panginoon. Kaya ang sabi po sa binasa po natin, because God's love has been poured out into our hearts, alam nating mahal tayo ng Diyos. Ako po, buhat po noong 2007 sa National Kidney, ang sabi ko sa Lord, Lord, ang dami ko pong kasalanan, alam ko, balasubas po ako. Pero alam ko, kahit ganito ako, mahal mo pa rin ako. Hindi mo ako pababayaan. Sa mga nagdaang problema ko po, sinabi ko, Lord, alam ko po, marami din pa rin akong pagkukulang, pero kahit ganito ako, mahal mo pa rin ako. Sabihin mo sa katabi mo, kahit ganyan ka, mahal ka ng Diyos. Totoo po yan. Ibalik mo rin sa Kanya, kahit ikaw rin, kahit ganyan ka, mahal ka ng Diyos. Dahil mahal ka ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen! Sige po, tayo po lahat ay tumayo. So sabihin po natin, never lose hope, never give up. Amen. Sabihin po natin, never lose hope, never give up. One more time. Never lose hope, never give up. For the last time, never lose hope, never give up. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Habang tayo po ay